Continue tayo sa number 5. Sa number 5 is kagtikan ng pulong or minutes of the meeting. Palagi nating naririnig ang isang salitang minutes of the meeting. Pag sinabi nating minutes of the meeting is isang usapin na uh, which is meron kang take notes or take down na isang salita o isang papel na ginawa mo yung isang minutes of the meeting o katitikan ng pulong. Sa isang ginagamit na dokumento upang itala ang mga pinag-uusapan sa isang official o formal na pagpupulong. Yun nga, meron kang ginawang isang dokumento like cellphone, pwede kang mag-take notes, isusulat mo kung ano yung napag-usapan, isusulat mo kung ano yung mga mahalagang pag-uusapan doon sa isang meeting or sa isang pagpupulong. Yun ang tinatawag na minutes of the meeting or upang itala ang mga pinag-uusapan sa isang official. Tama. Okay, so like the formal na pagpupulong. Halimbawa nito is isang kumpanya. Halimbawa pag nagpatawag ang presidente sa lahat ng mga employer ng kanyang company na which is merong isang meeting na gagawin at merong isang secretary po na siya ang naatasan na maging katitikan ng pulong which is or the minutes of the meeting. Isusulat niya ang lahat ng mga mahahalagang na pag-usapan, information patungkol po sa isang meeting na yun. So yun po ang tinatawag na katitikan ng pulong or minutes of the meeting. So may mga nakasaad na katitikan ng pulong or minutes of the meeting. Number one is paksa. Ano yung pinag-uusapan? Dapat ma-identify, malaman kung ano yung pinag-uusapan. Next is petsa, anong araw, anong month or anong days siya. Oras, anong oras siya anong oras yung meeting or yung pagpupulong or puok, saan lugar, saan ginanap. And the next is oras ng pagtatapos and of course the end of the meeting. Dapat may sulat mo rin yung pagtatapos ng iyong meeting. And the last is lagda ng kalihim at tagapagnugot. So paglagdahan ng kalihim is ang pinag-usapan dito is president po. Yung leader, yung boss po ng isang company o isang school na dapat meron siyang signature doon sa isang katitikan ng pulong na yon na naisulat ng isang sekretary para mas lalong mapatibay ang pag-usapan doon sa isang pulong. And the next is talumpati. Okay, familiar tayo sa salitang talumpati. Pag narinig natin ng talumpati, yan, talumpati na yan ay patungkol po yan siya sa isang pagtatanghal sa maraming tao. So, basahin natin, alamin natin. Ang talumpati po ay isang proseso o paraan ng pagpapahayag ng idea o kaisipan sa paraang pasasalita, tumatalakay sa isang particular na paksa, karaniwang sinusulat, binibigkas sa harap ng madla o maraming tao. Pag sa isang talumpati daw, madali nating maunawaan ng talumpati, no? Nagsasalita ka sa madla, sa maraming tao, sa harap ng maraming tao. Pwede ito siyang isinusulat mo yung isang script mo or yung sinasalita mo. And the next is dalawang uri ng talumpati batay sa nilalaman at pamaraan. So, merong dalawang uri ng talumpati. Number one is informatibo talumpati. Pag sinabi natin informatibong talumpati, naglalayong magbigay ng information tungkol sa anong pangyayari, konsepto, lugar, proyekto o iba pang diskurso na naglalahat may paliwanag upang maunawaan ng tagapakinig ang paksang tinalagay. Pag sinabi natin informatibo is from the word inform, ang root word niya is inform, na which is isang information na tungkol sa anong pangyayari, ano yung pinag-uusapan, concept o saan lugar, ano yung mga proyekto o iba pang mga diskusyon na naglalahad may paliwanag upang ang mga tagapakinig ay mas lalo nilang maintindihan. And the second na uri ng talumpati ay ng manghikayat na talumpati. From the word manghikayat or persuasive, ito ay tinatawag sa English na persuasive, no? Ito ay tinatawag din sa persuasive or isang mapanghikayat na talumpati na pagkwento sa isang katotohanan sa isang pagpapahalaga o kaya sa isang polisiya. Pag sinabi nating manghikayat ay naghihikayat ka na isang persuasive na talumpati na talagang makatotohanan ang iyong sinasabi. And the next is the pagbubuod. Okay.
Pag sinabi nating pagbubuod ay nangangahulugang sumasaryo o pinagsama-samang mahalagang pangyayari o information sa isang nabasa o napakinggan o napanood na kwento o sanaysay at iba pa. In short, ang pagbubuod po ay summary. Halimbawa, sa isang pulong, sa isang meeting, kung lahat po ng napag-usapan sa dami ng pinag-uusapan na yun ay gagawahan mo po siya ng summarization. I-merge mo sa isang summarization lang para mas lalo nating madaling maunawaan ang isang pinag-uusapan noon sa isang meeting. Okay. So, number 7 is panukalang proyekto. Pag sinabi nating panukalang proyekto is, ang panukalang proyekto ay karaniwang gawain ng mga taong nanunungkulan sa gobyerno o pribadong kompanya na naghahain ng bagong programa na may layuning magbigay ng dagdag na kita, trabaho, kaayusan sa komunidad at iba pa. Okay, so pag sinabi natin panukalang proyekto, ang mga mandatory po dito is yung mga taong nagtatrabaho sa government, no? The person who work in government, and ang kanilang interest ay mas lalo pang mapalago ang kanilang mga programa sa like na magbigay sila ng kita, okay, trabaho at kaayusan ng komunidad at iba pa. Halimbawa sa atin is yung panukalang proyekto natin, halimbawa sa isang government is yung tinatawag nating DPWH, no? Sa highway po o sa mga kalsada po na pinagawa, or pwede rin sa mga may bahay na mga contract na ginagawa o pinapatayo na mga bahay is pasok po yan siya sa panukalang proyekto. And the 9 is synthesis, no? Pag sinabi natin synthesis ay mula sa pinagsama-samang salita ng Griego na sin, ito yung root word niya sin, na nangangahulugang kasama daw. Kapag sinabi natin sin is kasama, at titenay na ang kahulugan naman ay ilagay. Sa akademikong usapin, ito ay tumutukoy sa mga impormasyong pinagsama-samang paraan, maikli ngunit detalyado at may buong concept. From the word synthesis or synthesis. Kumbaga, lahat-lahat ng mga salita, lahat-lahat ng pinag-uusapan ay pinagsama-sama mo na which is detalyado siya at kompleto pong information. Okay? So, yun po ang ating topic for this afternoon sa hapon na ito. Okay, so pag-aralan nyo po dahil posible po na magkaroon tayo ng long quiz if mag face-to-face class po tayo. So, yun lang po. Maraming salamat po and good afternoon.